Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at yan ay pag-uusapan natin ng balita mula sa channel ni Philippines Trending News. At ito na nga no, malalang ginawa ng China sa Pinas. Umalarma na PBBM, Secretary Gibo, kumilos na. Ayan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe sa channel ni Philippines Trending News. At kung kayo naman ay bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe at pakilike na rin po ang ating video ngayon. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At huwag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Sa dagdag pa mga pagbabalita, inireklamo ng mga nagkapisana ng social media broadcaster ng Pilipinas sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang mga salarin sa likod ng deepfake video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa chairman ng naturang grupo na si Dr. Raymond Apasibre Aragon, ang pagkapapakalat ng mga peking balita ay maaari maging implikasyon ng national security sa kadahilan ng maaari itong maka-impluwensya sa paniniwala ng taong bayan. Dahil dito ay sinampahan nila ng reklamong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code in relation to anti-cybercrime law ang apat na social media influencers at social media pages. Aniya mga ito ay maaaring madagdagan pa sa magsusunod na panahon sapagkat nararapat lamang raw na panagutin ng mga nasa likod ng naturang deepfake video ng Pangulo. Samantala bukod dito ay kasalukuyan na rin nakikipag-ugnayan ngayon ng naturang grupo kay Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. hinggil pa rin sa nasabing usapin. Kung maalala mga kabombo, una nang nagpaalala ang Palasyo ng Malacanang sa publiko hinggil sa mga kumakalat na deepfake video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito ay iginit din ng Presidential Communications Office na manipulado ang video na ito na ginawa sa pamagitan niya ng artificial intelligence. Sa kaugnay na balita, iginiit ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na may pinangahawakan naman na tibay o matibay na ebidensya ang Pilipinas. Hinggil yan sa ginagawang land reclamation ng China sa Escoda Shoal sa nabahagi nga nitong West Philippine Sea. Ito ang binigyang diin ng naturang opisyal kasunod ng paghuhugas kamay ng pahayag ng China hinggil sa nasabing usapin. Ayon kay Tariela, mismong mga findings ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal ang kumukumpirma na mayroong ginagawang konstruksyon ng artificial island ang China sa naturang lugar na nagdudulot naman ng malalang pinsala sa mga bahura nito. Hindi ani maaaring sabihin ng China na pawang disinformation lamang ang mga inilalabas na impormasyon ng Philippine Coast Guard sapagkat mayroon aniyang hawak na dokumentasyon ang ahensya na nagpapakita ng presensya ng mga barko ng nasabing bansa sa naturang pinag-aagawang lugar. Kung maalala, kamakailan lang ay iniulat ng Philippine Coast Guard at maging ng Philippine Navy na mayroon itong na-monitor na mahigit 30 Chinese Maritime Militia vessel, 3 barko ng Chinese Coast Guard at 3 People's Liberation Army Navy warship at maging ito ng 3 research vessels dyan sa may bahagi ng Escoda Shoal. Naging matagumpay na nailagay ng civil society group na atin itong coalition ang mga symbolic markers o yung mga boya na marka ng mga katagang nakalagay na West Philippine Sea atin ito. Yan ay sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dapat siguro yung mga boya natin lahat may nakasulat na ganyan, no? Na West Philippine Sea atin ito, no? O kaya parang lahat ng boya natin na ilalagay dyan, no? Merong nakasulat na Philippines, di ba? So parang sinasabi natin sa kanila o sa ibang bansa, no, o sa mga pumapasok, no, dito sa teritoryo ng Pilipinas na ito, no, ay bahagi ng Pilipinas at pagmamay-ari ng Pilipinas, no. Maganda siguro yung mga boya natin, lagyan na natin ng ganun. Sa kasagsagan ng isinagawang ikalawang civilian supply mission ng naturang grupo, idinaos din ang paglalagay ng naturang mga boya sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa organizer ng naturang aktibidad, bukod sa naging matagumpay ang kanilang pagsasagawa ng Peace and Solidarity Regatta na binubuo ng 5 civilian marine vessels at kasama yung nasa 100 maliliit na bangka, ay naging maayos din naman ang sitwasyon sa naturang bahagi ng karagatan. Habang namahagi pa ang mga ito ng kasama ang iba pang mga volunteers ng mga donasyong supply tulad ng langis, food packs para sa mga Pilipinong mangingisda na pumapalaot sa naturang bahagi ng karagatan. Samantala sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang paglalayag ng mga ito o ng atin ito contingent para naman sa ikalawang bahagi ng kanilang misyon na may layuning marating ang bisinidad ng Panatag Shoal o yung Bajo de Masinloc Shoal para sa pamamahagi ng mga supply at donasyon doon sa mga mangingisdang nananatili sa naturang bahagi ng ating teritoryo.
Samantala, dinagdagan pa ng Philippine Coast Guard ang mga barkong kanilang idineploy sa West Philippine Sea upang umalalay sa ikinasang civilian mission ng atin ito coalition. Doon po yan sa Baho de Masinloc Shoal. Sa ginanap nga ng pulong balitaan ngayong araw, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na bukod nga sa 44-meter vessel na BRP Bagakay na una na nilang idineploy sa naturang civilian mission, ay nagdagdag pa ang kanilang hanay ng 2 pang barko na kinibibilangan niya ng BRP Boracay at BRP Panglao para sa nasabing aktibidad. Paliwanag ng Trinidad, bahagi pa rin ito ng kanilang pag-iingat at paghahanda kasunod ng mga ulat ng pagbuo ng blockade ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ilang araw yan bago ang pagkakasa ng civilian mission. Samantala, bukod dito, nag-deploy din ng Philippine Coast Guard ng isa sa kanilang mga aircraft na mag-monitor pa rin sa isasagawang aktibidad sa naturang civilian society group. Ating pakinggan ang bahagi ng paya ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa usapin sa West Philippine Sea. There is no denying the fact na mas maraming China Coast Guard vessels na na-deploy dito. You can use different ways naman, whether commercially available na satellite information. Makikita naman natin lahat, no? It's already an open source. Mako-confirm natin na yung sinasabi ni Mr. Ray Powell ay totoo talaga. So dahil dito sa maraming mga deployment ng People's Republic of China para harangin ang ating ito coalition sa kanilang paglalayag sa Baho de Masinloc, ang ating komandante ng Philippine Coast Guard, Admiral Gavan, has decided to deploy 2 more Coast Guard vessels para siguraduhin, no, na kung sakali man, no, naman sana, there will be untoward incident na mangyayari dito, ay meron tayong mga Coast Guard vessels na sisiguraduhin ililigtas natin at sisigurong ligtas ang ating mga kababayan. Atin po napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ito, Tolentino wants Chinese embassy executives in the Philippines to attend Senate probe. Alam nyo mga Kojero, ito may nag-comment kanina, bakit wala pa yung sa secret deal? Masasagasaan dito yun yung secret deal. Tatamaan dito yun. Sigurado. Kapag pinag-usapan na kung ano yung content, matatamaan dito yung secret deal. Kaya nga sana sana in the future, no, imbitahan na pumunta sila Harry Roque, maganda, imbitahan din niya. Papaatenin niya si Alan Peter Cayetano. Oo, napakaganda nun. Kung pupunta si Alan Peter Cayetano. Kasi siya yung architect ng secret deal Siya daw yung arkitekto nun Oo. So sana nandoon siya. Siya daw kasi yung backdoor negotiator nun Oo, nung kay Digong na yung secret agreement. Oo. Si Cayetano daw yun So sana imbitahan din ni Senator Tolentino si Alan Peter Cayetano. Sana lang. So ito yung sinabi niya kanina sa balita In a press conference, Tolentino said the Senate panel on national defense has committed to probe the issue on Tuesday, May 21. But what would happen if the Chinese embassy opted to skip the investigation? Paano nga naman pag hindi umattend? Balita tungkol dyan kanina. Panoorin natin. Yesterday, we filed a Senate Resolution 1083. I hope you have a copy, calling for the Senate Committee on National Defense to conduct an investigation in aid of legislation on alleged wiretapping of the Chinese Embassy in Manila against the Armed Forces of the Philippines Western Command. And I just talked to the chairman of the committee, Senator Jingo Estrada, and apparently we had an agreement that on Tuesday, he would conduct the hearing. Sabay nung kay Bato. Follow up ko na lang kay Senator Jinggoy, inviting the following. 1. Department of National Defense. 2. National Intelligence Coordinating Administration or Agency. 3. Department of Foreign Affairs. 4. If they will attend voluntarily the Chinese Embassy. We have heard of a pending investigation that will be conducted by the National Bureau of Investigation concerning the matter, and it is a serious breach of existing international law for an embassy, a foreign embassy, to violate internal and domestic laws of a host country. And I'm referring now to Republic Act 4200 or the anti-wiretapping law. So ito yung violation. Hindi pa kayo nagtatanong,
siguro ang sasabihin ko na lang, ano yung consequences? We have precedents. If you can do an additional research, 2020, the Chinese embassy hacked the Australian parliament. Grabe. 2018, Grabe, no? Grabe Tibay. si the China. Russian Grabe si China. Hinak yung Australian Parliament. Kaya, hayop talaga tong Chinese embassy. Tigas ng mukha. Ibang level, guys. Ibang level. the Russian 2018 Russian diplomats were expelled from the US consulate in Seattle. 2018, after the alleged poisoning of a prominent Russian citizen by the name of Sergei, I forgot the last name, 23 Russian diplomats were expelled from the Russian embassy in London. So kung ano man yung kalalabasan itong investigasyon, the content would be extraneous to the investigation. Ang gusto lamang patunayan dito ay nagkaroon ba talaga ng wiretapping. What would be the consequences? Consequences, one, pwedeng i-declare na persona non grata. Pag persona non grata, Alis. pauwiin. Right. Number two, Siba. it can lead, I'm not preempting what the Department of Foreign Affairs would do, it can lead to the Department of Foreign Affairs calling for the reduction in size of the personnel of the Parang embassy. magiging meko. Pwedeng, kasi yung lahat po yan, especially the non-diplomatic personnel, yung administrative, yung clerical, yung staff, yung cook, yung driver, ini-issuehan nyo ng visa ng Pilipinas. Oo, baka masyado kasi marami ng yung staff ng ng China Embassy dito at hindi na natin nakokontrol kung ano yung mga ginagawa nila. Diba? Baka mamaya may mga hidden agenda na pala yung ibang tao dyan na basta pinapapasok lang, no? Sinasabi sa Chinese Embassy sila. Pero may ibang trabaho pala sila dito sa Pilipinas. Diba? No? Mahirap yun, delikado yun, no? Malalagay sa alanganin yung ating security, national security, pagka ganyan. Nagiging maluwag tayo sa kanila eh. Diba? Pwede cancel yung visa, umuwi muna. Ganun yung ginawa doon sa mga ibang insidente. And it can even lead to a downsizing of the Chinese embassy here in Manila. Depende ho yan kung ano yung mapapatunayan. So these are all speculations, pero yung sinabi ko kanina, 2018, 60 Russian diplomats were expelled in their consulate in Seattle. Madami-dami yun. I have here the exact number of the Chinese personnel in the following places in the embassy in Manila. Hindi ko naman babanggitin kung ilan kasi in fairness to them and in compliance with existing diplomatic protocols, they have a consulate in Cebu, they have a consulate in Davao, and surprisingly, they have a consulate in Ilocos Norte. So, Ano yan eh? Dahil kay Aimee yan eh. Dahil kay Aimee yan, kaya ganyan yan. So, hindi naman magtataka kung meron sa Ilocos. It's because of that. madami sila. So kung ano yung magiging resulta ng investigasyon nito, the Philippines can reassert its right to implement Philippine laws. Batas natin yung 4200, wiretapping lang, that's espionage. Espionage yan. Delikado yan, guys. Sobrang delikado yan. Ang pag-uusapan na dyan, national security na natin. It's a national security issue. Hindi yung maliit na bagay yan kasi baka kasi iniisip nyo, nag-record lang naman ng phone call. Anong diferensya? Ginagawa ko rin naman yan kapag meron akong gustong sunugin na tao, i-record ko yung usapan namin. Tapos, pag inonsi ako, paparinig ko sa kanya. Huwag niyo pong gagawin yun ng walang consent. Baka kasuhan kayo ng anti-wiretapping. Bawal ho yun. Huwag ganon. But anyway, magpaalam muna kayo. Sabihin nyo, pare, nire-record yung usapan natin para may babalikan tayo. Ganun ang sabihin nyo. Para hindi kayo makasuhan. Pag pumayag siya, di go. Pag di siya pumayag, di magduda ka na kasi meron siya gusto itago. Balikan natin yung background. Bakit umabot tayo sa ganito? Pero usapan natin ito kahapon not in so much detail, pero konting history. Naalala nyo, nitong actually hindi nga lang itong first few weeks ng May. Mga last week ng April, pinag-uusapan na to Kasi naalala ko, nung pinanood namin yung Miss Saigon,
Kung saan nakita ko si Assistant Director Jonathan Malaya. Kita ko siya, pa-picture ako eh. Anyway, pinag-uusapan na to. Pag uwi namin, pag-check out namin, pag uwi namin ng misis ko. Tawag dito. Yun yung tinapik ko if I'm not mistaken. Tinapik ko na siya sa live stream. So, medyo matagal ng usapan to. Pero lumala lang siya nung naglabas ng statement ang China na ilalabas doon nila yung audio recording. Doon siya lumala. Actually, hindi na nga ito pinapansin ng gobyerno. Hindi na pinapansin. Sabi lang, wala namang bagong agreement. Wala namang new model na yan. Walang kwenta yan. Eh, si China may pinaglalaban. May pinaglalaban si China eh. Ano sabi? Sige, pag hindi kayo magbaliktad ng sinasabi, lalabas namin yung audio recording. Ayun na. Doon na nag-react ang ating security sector. Alala nyo, di ba kahapon, pinag-usapan natin. Nagsalita si Gibo. Kung sino man yan nag-wiretap na yan, dapat makick out yan ng Pilipinas. Secretary Gibo nagsabi kahapon, nung pumutok yung issue na yan. Ganun ang naganap. Tapos sumunod agad si Secretary Anyo, sinabi niya, na sumasang-ayon kami sa sinabi ni Secretary Gibo, kung sino man yan. Dapat imbestigahan na yan ng DFA at palayasin na sa Pilipinas yan. Lalo na, mga kutsero, hindi pa kanila lalabas yung audio eh. Naglabas sila ng transcript. Although hindi naman ito mabavalidate, hindi naman ito ma-check. Hindi natin malalaman kung saan galing to. Kaya mga kutsero, nagpa-Senate hearing na itong si Senator Tolentino. At ang kanyang magiging topic, ang topic ng kanyang hearing is not actually the secret agreement, hindi yung secret agreement. Ang topic niya is yung wiretapping. Kasi mga kutsero, yun yung paglabag sa batas ng Pilipinas na naganap eh. Sa sobrang seryoso niyan, actually, pati si NBI, naki-join na. Alright, so yung mga babayan, kayo anong masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel at kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.